Magtatapat sa gold medal round ang dalawang team ni Embiid. Magiging maingay ito para sa finals. Na-upset ng France yung Germany sa semifinal round. Sila yung unang team na tumalo sa Germany sa loob ng 2 taon sa isang major tournament. First half pa lang tabla na yung score ng dalawa. Nalimitahan lang ng France sa 8 points yung Germany noong second quarter. Lumaki ang lamang ng France sa last 3 minutes ng third hanggang first 3 minutes ng fourth quarter. Nagkaroon ng 15-4 run para sa 63-53 advantage. Yung last 10 seconds natapos yun sa free throws. Hinabol pa kasi ng Germany. Nagmintis pa yung isang free throws ni Schroeder na dapat maibababa sa isa yung lamang. Na-foul ulit kasi ng Germany yung France at ito nga si Isaiah Cordinet. So hindi ko alam kung tama yung bigkas ko sa kanya. Siya kasi yung nagselyo ng game para sa France dahil naipasok yung 2 free throws at lamang ng 4. May total siya sa game na 16 points at 7 rebounds. Si Yabusele, so hindi ko lang kung tama yung bigkas ko ulit doon, meron 17 points at 7 rebounds, na-fouled out nga lang. Si Victor Wembanyama struggling pa, 11 points, 4 out of 17 sa field, meron 7 rebounds, 4 assists at 3 blocks. Pero yung defense niya para sa France yung nagpahirap sa Germany. Si Dennis Schroeder naman merong 18 points. Ang komento sa kanya ng ibang mga fans kapag naglalaro siya sa international level, top 3 player siya at top passer. Pero sa semifinals, para nakalimutan niyang mamasa dahil meron lamang siyang 4 assists, below sa kanyang average na almost 8 assists per game sa Olympics. Makakaharap naman ng Germany ang Serbia sa bronze medal round matapos mabalikan ng Team USA sa kabilang game. Sa first quarter, ang Serbia lumamang pa noon 31-23. Pero si Steph nasa 17 points na nung first quarter, nagpaulan pa ng 3-point shot. Umabot pa ang lamang ng Serbia sa 17 points bago matapos yung first half. Naibaba lang yun sa 54-43. 15 points noon galing kay Abranovic. Hindi ko alam ulit kung tama yung bigkas ka talaga, pahirapan para sa Serbia. Nag-adjust kasi yung defense nila at gumamit ng zone defense at man-to-man defense. Pinupuwersa nila ang Team USA na magkaroon ng error na meron 10-5 sa turnovers. Kontrolado pa rin ng Serbia yung third quarter until dumating yung last 3 minutes ng fourth nang tumabla na sa 84 points yung Team USA. At nung nakuha naman ni Steph ang kanyang ika-9 3-point shot, dito lumamang ang Team USA. Doon na nagtuloy-tuloy ang arangkada nila para makuha yung panalo. Sa first 4 games sa Olympics, si Steph meron lamang total na 29 points. Pero sa rematch nila sa Serbia, meron siyang 36 points, nasa 8 rebounds at 9 out of 14 mula sa beyond the arc. Si LeBron naman triple-double, 16 points, 12 rebounds at 10 assists. Si Embiid nasa 19 points. Inaasar ulit niya yung mga fans ng France. Si Tyrese Haliburton na si Jason Tatum binangko ulit ni Steve Kerr. Sila din kasi yung binangko nung unang magtapat yung dalawa. Base kasi sa Bleacher Report, nag-walk out si Jason Tatum pabalik agad ng locker room nung manalo ang Team USA sa Serbia dahil nagalit siya kay Steve Kerr dahil binangko na naman. Dati ang sinabi kasi ni Steve Kerr, pinili lang niya yung makakatapat sa lineup ng Serbia at saka bumalik din si Kevin Durant sa lineup. Since kalaban ulit nila yung Serbia, ibinalik lang niya yung dating lineup. Yun nga lang, pinaghandaan ng Serbia yun. Yung una, okay pa kay Tatum na binangko siya dahil dominado ng Team USA yung Serbia. Pero yung ikalawa na nalamangan sila ng Serbia na almost 37 minutes na naghahabol noon ang Team USA, hindi siya ginawang option. Kahit pa umi-score noon sina LeBron at Steph, hindi pa rin pinasok si Tatum at maraming nagalit na mga fans kay Steve Kerr sa Twitterverse. Tinatanong na ng mga fans si Steve Kerr kung galit ba siya kay Jason Tatum dahil nga nung nakarang Olympics si Tatum yung isa sa mga top scorer ng Team USA. Pero kung titingnan kasi yung minutes distribution ng Team USA, 5 agad doon ang babad. Si Booker, Embiid, KD, LeBron at Steph. Ang susunod sa kanila si Holiday. Meron agad silang 20 to 33 minutes sa 6 na players. Sila din yung 6 na players na merong mataas na plus-minus rating. Kung isasama si Anthony Davis na nasa 10 minutes, hindi rin kasi siya nagtagal nun.